Kabanata 3161. Naka-cross-arm si Ezra Bauer habang humakbang pasulong. Plano niyang pumunta sa lugar ni Joseph Bauer para sa ilang negosyo, ngunit bigla siyang tinawag dito. Kahit na ano, si Dylan Bowie ay itinuturing pa rin na kamag-anak ng pamilya Bauer. Siya ay isang natatanging mag-aaral na gumawa din ng maraming pambihirang regalo. Natural lang kay Ezra na asikasuhin ang sitwasyon para sa kanya. Matapos makita ang matinding ekspresyon sa mukha ni Ezra, itinuro ni Dylan si Harvey York habang nagpapakita ng masakit na ekspresyon. Sinaktan niya ako, guru. Akala niya kaya niya akong atakihin dahil lang sa may kakayahan siya at lakas sa mga numero. Bastard ka. Agad na umitim ang mukha ni Ezra nang makita ang namamagang mukha ni Dylan na may mga marka ng palad. Ang kanyang mga alagad ay mga taong nagsasamantala sa iba, at hindi ang kabaligtaran. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Itong walang kwentang hamak na tinatawag kong tiyuhin ay laban din sa akin. Pinaluhod pa niya ako sa harap ng maldito na tagalabas na iyon. Galit na galit si Dylan. Ang ilan sa mga sampal na iyon ay ang pinaka-nakakahiya na mga sandali ng kanyang buhay. Bang! Matapos marinig ang reklamo ni Dylan, agad na sinipa ni Ezra si Logan Bowie sa lupa. Bago pa man maipaliwanag ni Logan ang nangyayari, isang alagad ng Longmen Law Enforcement ang umakyat at tinapakan ang kanyang mukha. Matapos sumigaw sa sakit, ang pangalawang taong pumasok ay hindi napigil ang nanginginig habang puno ng dugo ang mukha. Humigit kumulang 5 tao ang patuloy na tinatapakan ang kanyang mukha at katawan ng marahas. Wala silang pakialam sa pagkakakilanlan niya sa puntong iyon. Maaaring subukan ni Logan at lumaban ngunit hindi ito ng ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Kung tutuusin, ang pagkakakilanlan ni Ezra lamang ang maaaring magpabagsak sa kanya. Napatakip na lang siya ng ulo habang tinitiis ang lahat ng sakit. Hindi nagtagal, ang buong katawan ni Logan ay ganap na namamaga habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang mga butas sa mukha. Ang dumi mo. Ano ang silbi ng pagiging second in command mo sa Floatwell Police Station ng napakatagal? Hindi mo ba naiintindihan kung kanino ka dapat magtrabaho? Si Ezra ay lubos na hindi nasisiyahan sa kawalan ng kakayahan ni Logan. Kaya naman nagpasya siyang pakilusan ang kanyang mga tauhan mula sa Longmen's Law Enforcement. Ang mga mata ni Dylan ay puno ng nag-aalab na pagnanasa matapos makita ang tanawing iyon. Nakaramdam siya ng excitement, maging ang mga mata ni Aidan Bauer ay bahagyang kumibot. Hindi niya inaasahan na si Ezra ay magiging hindi makatwiran. Mapaglarong pinanood ni Harvey ang palabas. Wala siyang planong pigilan ang palabas sa puntong iyon. Kung mamamatay nga si Logan dahil dito, si Harvey ay tatawa ng malakas mula sa gilid. Makalipas ang mga 30 segundo, ikinaway ni Ezra ang kanyang kamay para pigilan ang anumang ginagawa ng mga tauhan niya. Then, he coldly glared at Harvey and said, "Ikaw ba ang bumugbog sa estudyante ko? Hindi mo lang siya nirerespeto, sinampal mo pa ang mukha niya." "Tama ka." Walang kaunting pag-aalinlangan na sagot ni Harvey. "Mabuti, magaling." Tumawa si Ezra matapos makita ang mayabang na tingin ni Harvey. "Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa ng ganyan?" Mahinahong tanong ni Ezra. "Ganyan ba talaga kawalang katarungan ang Deputy Chief ng Longmen Law Enforcement? Bakit hindi mo ako tanungin kung bakit ko ginawa ang lahat ng iyon?" Sagot ni Harvey matapos ipakita ang isang mahinang ngiti. Ang mga mapagmataas na kababaihan ay nagpakita ng mapang-asar na tingin sa puntong ito. How dare he still talk back to Deputy Head Bauer at this point? Bobo ba siya? Hindi ko natatanungin, hindi ko rin kailangan malaman. Nag-cross-arm si Ezra Bauer at humakbang pasulong, binigyan niya ng malamig na tingin. "Ang kailangan ko lang malaman ay kung binugbog mo ang estudyante ko. Binugbog mo ang isa sa mga tauhan ko mula sa Longmen Law Enforcement. Guru, itong bastard na ito ay papatayin ka niya pag tinawid mo siya." Sigaw ni Dylan Bowie sa kakaibang tono. "Oo, sinabi niya iyon." Sigaw ng mga tagasunod niya. "Ni hindi ka iginagalang ng bastard na ito, Mr. Bauer. Wala siyang pakialam sa'yo. Huwag ka nang magpigil. Patayin mo siya." "Oh."
Gusto mo ba akong patayin? Angal niya, malamig na senggal ni Ezra. Mukhang wala kang alam na hangganan, maliban kung matalo ko ang bastos na iyon palayo sa iyo ngayon. Gaano ka ka-unreasonable? Mahinahong tanong ni Harvey. Hindi makatwiran. Tumawa si Ezra. Ang kapangyarihan ang lahat sa Floatwell. Ang walang kwentang karumihan ay maaari lamang gumuho kahit natama sila. Bakit hindi mo tanungin dito ang isang ito kung maglakas loob siyang magsalita laban sa akin? Sunod-sunod na tinuro ni Ezra si Logan na may pagmamalaki sa mukha. Mukhang balak mo rin akong salakayin. Iyon talaga ang gagawin ko. Magpakumbaba ka at humingi ng awa ngayon din. Tanggapin na lang lahat ng uri ng parusa. Saka ko lang may isip na iwan ka ng buhay. Nagpakita ng malamig na tingin si Ezra habang nagsasalita sa mataas na tono. Kung hindi, isasama ko ang buong pamilya mo. Hindi lang pamilya mo ang magbabayad ng kasalanan mo. Huhukayin ko rin ang mga dam na iyong mga ninuno mula sa kanilang mga libingan. Gagawin kong abo ang lahat. Binigyan siya ni Ezra ng masamang tingin. Ang kanyang mga salita ay napuno ng isang hindi masabi na pakiramdam ng higit na kahusayan. Pagkatapos ng lahat, siya ang kumakatawan na pinuno ng Longmen Law Enforcement. Napakataas ng katayuan. Sa isang malaking lugar tulad ng Floatwell, tanging ang Golden Palace at ang mga tao mula sa pamilya Bauer ang maaaring takutin siya. Ang ibang mga tao ay walang kapangyarihan upang labanan siya. Ang mga pinuno ng Sixth Gang ay halos kapantay niya. Ang mga mayayamang pamilya ay dapat magbigay ng respeto matapos itong makita. Sinuportahan din siya ng ika-13 Young Master ng pamilya Bauer. Ngunit kahit na makita siya ni Joseph Bauer, kailangan niyang batiin siya ng magalang. Kaya naman kayang tap-okan ni Ezra ang sinuman. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Aiden Bauer. Gusto niyang tawagan si Caden Balmer, ngunit nilinaw ni Harvey na hindi niya kailangan ng ganoong uri ng tulong. Si Harvey squinted with a cold stare habang nakatitig kay Ezra. Buong pamilya ko, at pati mga ninuno ko. Gagawing abo ang lahat. Ang law enforcement longmen ay kontrolado ng basurang tulad nito. Anong biro? Ang personalidad ni Dylan ay talagang kahawig ni Ezra. Hindi nakakagulat na sila ay itinuturing na pamilya. Natatakot ka ngayon, tama. Naisip ni Dylan na natakot si Harvey matapos itong makitang naningkit ang mga mata. Hindi ka ba mayabang dati? Nakangiting sabi ni Dylan habang umuusad. Anong nangyari sa'yo ngayon? Kung natatakot ka, lumuhod ka na. Akala ng lahat ay magaling talaga si Harvey. Ngunit ito ay isang normal na reaksyon. Gaano man kalakas ang mga tagalabas, hindi pa rin sila makakapantay sa isang magnate na tulad ni Ezra. Nang akala ng lahat ay handa na at tapos na ang lahat. Isang hindi masasabing pagliko ng mga pangyayari ang naganap. Kalmadong itinulak ni Harvey York ang kanyang palad pasulong. Sampal. Natigilan si Dylan Bowie at muling pinalipad ng sampal na iyon. Sino ka ba? Sa tingin mo may karapatan kang pasayahin ako? Napatingin si Harvey kay Dylan na may kasamang ngisi. Guro. Agad na bumagsak si Dylan sa lupa habang tinatakpan ang kanyang mukha bago tumalsik ang isang subaw ng dugo kasama ang ilang sirang ngipin. Galit talaga siya. Hindi niya akalain na magiging ganito kabaliw si Harvey. Nataranta ang karamihan. Nakanganga silang nakatitig kay Harvey. Ni hindi sila makapag-react sa sitwasyon. Walang makatanggap sa nangyari kanina. Nandyan si Ezra Bauer, ngunit naglakas loob pa rin si Harvey na kumilos kahit na maraming eksperto ng martial arts sa paligid ng lugar. May death wish ba siya? Nagulat si Ezra. Natahimik siya matapos makakita ang ganoong tanawin. Napatulala siya ng todo. Sa kanyang mga mata ay tiyak na susuko ang isang hindi tulala pagkatapos malagay sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, si Ezra ay ang Deputy Chief ng Longmen Law Enforcement. Siya ang may pinakamataas na katayuan sa buong mundo ng Longmen. Medyo malakas din siya. Siya mismo ay isang makaranasang martial artist. Magiging kasing dali ng pagpatay ng mga langgam kung gusto niyang mamatay ang isang tagalabas na tulad ni Harvey. Ngunit hindi lamang si Harvey ang lubusang binabaliwala ang kanyang pag-iral, sinampal pa niya si Dylan sa mukha ng walang respeto.
Hindi lang mukha ni Dylan ang nasugatan. Sinira din ang reputasyon ni Ezra. Ang ika-13 Young Master ay hindi rin iginagalang. Nabahiran ang pangalan ng Longmen. Patayin siya. Malamig na tawa ni Ezra. Ako ang mananagot para dito, malamig na tawag ni Ezra. Isang dosenang mga alagad ng law enforcement longmen ang sumunya sa kanilang leeg bago sila naglakad pasulong na may masasamang ngiti sa kanilang mga mukha. Lahat sila nag-enjoy na panuurin si Harvey na maghihirap. Sa mata ng karamihan, sigurado silang patay na si Harvey. Bam! Sa oras na ito, naglabas si Harvey ng isang kristal na badge mula sa kanyang bulsa. Ang badge mismo ay may nakaukit na pangalan na Longmen sa likod at law enforcement sa harap. Pagkatapos, mahinahong ibinato ni Harvey ang badge sa mukha ni Ezra. Ang mga longmen na kasama niya ay nagpakita ng malungkot na ngiti at natigilan agad sa kinatatayuan nang makita ang badge. Ang ilan ay nasa bingit pa ng pagluhod. Masyadong nakakagulat ang tanawin para sa kanila. Maging si Ezra ay medyo natigilan. Nang kunin niya ang badge na ibinato sa kanya ni Harvey ay naningkit ang kanyang mga mata sa gulat. Parang bundok ang bigat ng ukit ng badge sa kanyang katawan. Nahirapang huminga si Ezra noon at doon. Pamilyar na pamilyar siya sa badge na iyon. Ito ay pag-aari ng dating pinuno ng Longmen Law Enforcement, si Mitchell Bauer. Matapos siyang mapatalsik sa kanyang posisyon, ibinigay ang badge sa bagong hinirang na pinuno ng Longmen Law Enforcement. Napatulala si Ezra, parang yelo ang ngiti sa kanyang mukha. Nanigas ang kanyang katawan na walang mga palatandaan ng ginhawa. Guru, anong mali? Anong nangyari? Matapos makita ang mga mukha ng mga taong iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dylan. Si Ezra Bauer ay lubos na hindi pinansin si Dylan Bowie. Nagkamalay siya pagkaraan ng ilang sandali bago naglakad patungo sa kay Harvey York. Maldito ka! Malamig na sigaw ni Ezra kay Harvey. Saan mo nakuha itong badge? Bakit meron ka nito? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Cool na sagot ni Harvey. Sapat na ang mga laro. Saan mo ito nakuha? Isang posibilidad lang ang naiisip ni Ezra, ngunit tumanggi siyang paniwalaan ito kahit anong mangyari. Papatayin kita kapag hindi ka nagsalita ngayon. May mga dumi na dumaan sa akin noong nasa Hong Kong at Las Vegas ako. Kaya naman, sinampal ko siya hanggang mamatay. It ends with me after that. Walang pakialam na sagot ni Harvey. Magagamit ko daw ito para kontrolin ang Longmen's law enforcement. Sino ang nakakaalam kung nangyari iyon? Nagdilim ang mukha ni Ezra sa isang iglap. Sa wakas ay naintindihan na niya ang nangyari. Hong Kong at Las Vegas, ang badge. Ang kabataang nasa harap niya. Mayroon lamang isang paliwanag kasama ang lahat ng mga pahiwatig na pinagsama. Ang lalaking nasa harap niya ay ang bagong hinirang na pinuno ng Longmen Law Enforcement. Ngunit hindi ba nagpadala si Joseph Bauer ng isang tao na magbabantay sa kanya? Kung gayon, paano siya nabubuhay pa at nakatayo sa harap niya? Inis na inis si Ezra. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang i-react sa puntong ito. Nakikipag-usap ako sa iyo, Deputy Head Bauer. Lumapit si Harvey at tinapik si Ezra sa mukha. So, magagamit ko ba ang badge para kontrolin ang Longmen Law Enforcement o hindi? Agad na naging madilim ang mukha ni Ezra. Wala siyang naibigay na sagot. Alam niya kung ano ang kinakatawan ng badge na ito, ngunit ayaw aminin ng kanyang puso ang katotohanan iyon. Kapag nagawa niya iyon, mawawalan siya ng posisyon. Kung ang tunay na hari ay nagbalik, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng isang kinatawang pinuno? Itinuring na kalahating disipulo ng Longmen si Dylan, ngunit hindi niya alam kung ano ang badge o kung anong kapangyarihan ang taglay niya, tulad ng iba. Makakaatake lang si Dylan matapos makita ang nakakatakot na tingin ng kanyang guro. Anong meron sa damn badge na iyan, Harvey? Nabubuhay na tayo sa ika-21 siglo. Itigil mo na yang pagiging retarded mo. Kumuha ka na ng espada at simulan mong sakupin ang mga lupain o kung ano paman. Pinipigilan mo ang guro ko gamit ang isang damn badge. Anak ng tinapa, tanga ka. Dylan then flashed Harvey his middle finger. Ang mga kasamang babae ay nagpakita rin ng mapang-asar na ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Akala nila masyadong tanga si Harvey. Nagpapakitang gilas siya sa harap ni Deputy Head Bauer gamit ang kristal na bloke na iyon. Masyadong marami ba siyang napanood na pelikula? O talaga? Sa tingin mo ba hindi ko magagawa yun? Susubukan ko kung ganoon. Kalmadong ngumiti si Harvey at humakbang pa harap bago itinapat ang likod ng palad sa mukha ng isa sa mga estudyante niya. Napaungol sa sakit ang alagad at napa-atres habang tinatakpan ang mukha matapos ang isang malakas na sampal. Puno ng hindi mapigil ang galit ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nang ahas na lumaban. Sampal, sampal, sampal. Itinaas muli ni Harvey ang kanyang palad, pinalipad ang dalawang alagad ng law enforcement lungmen. Ang mga tao ay nagpakita ng isang kaawa-awang hitsura habang sila ay lumapag sa lupa. Mukhang malungkot sila, hindi sila mangangahas na labanan si Harvey. Ang tanging nagawa lang nila ay ikiling ang kanilang mga ulo pababa na may mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang iba pang mga estudyante ay likas na umatras. Sinabi ko bang pwede kang umatras? Tanong ni Harvey. Ang mga estudyante ay tumigil sa paggalaw sa isang iglap. Wala silang choice kundi ang tumayo doon na may kalungkutan. Kabanata 3165. Ha! Mukhang may ginawa ang badge pagkatapos ng lahat. Hamalakhak si Harvey York bago siya humakbang. Ikinumpas niya ang kanyang mga palad habang nilalagpasan ang ibang mga estudyante. Sa isang iglap lang ay napahampas silang lahat sa lupa. Ang ilan ay may malinaw na mga marka ng palad sa kanilang mga mukha, habang ang iba ay may mga ngipin na lumalabas sa kanilang mga bibig. Gusto talaga nilang sirain si Harvey ngayon. Naniwala pa sila na kaya nilang wakasan ang buhay ni Harvey sa isang suntok lang kung gugustuhin nila. Ngunit hindi sila maglakas loob na labanan siya pagkatapos niyang ipakita ang law enforcement badge. Pagkatapos ng lahat, ang badge mismo ay kumakatawan sa katayuan ng pinuno ng mismong organisasyon. Ang badge ay isang simbolo ng pinakamataas na pagkakasunod-sunod. Laking gulat ng mga tagasunod ni Dylan Bowie. Hindi nila inaasahan na may makikita silang ganito sa panahon ngayon. Ang badge na iyon ay malinaw na isang sinaunang relic mula sa nakaraan, ngunit sa anupaman ay itinatago nito ang nakapaloob na batas ng lungmen law enforcement. Namilog ang mga mata ni Dylan sa gulat. Ang kanyang guro, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad, ay hinahawakan sa unang pagkakataon. Sampal. Matapos sampalin ang kanyang huling estudyante, naka-cross-arm si Harvey habang naglalakad patungo kay Ezra Bauer. Napakagat ng ngipin si Ezra nang makita niya ang mahinang ngiti sa mukha ni Harvey. May badge ka, pero walang ibig sabihin ito sa akin. Huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya. Kung hindi, ikaw. Lumuhod ka. Walang pagdadalawang isip na bulalas ni Harvey. Lumuhod. Nataranta ang mga tao. Gusto niyang lumuhod si Ezra. Baliw ba siya? May death wish ba siya or something? Kahit na siya ay talagang malakas. Wala siyang karapatang ipaluhod si Ezra. Siya ang Deputy Chief ng Lungmen Law Enforcement. Sapat ba ang badge na yun para matakot siya? Si Dylan at ang kanyang mga kasamahan ay hindi man lang maniniwala sa ganoong bagay, na galit na pinandilatan ni Ezra si Harvey. Tama na, anak. Lumuhod ka. Tinapik ni Harvey ang mukha ni Ezra at sinabing, hindi mo kailangang gawin ito, ngunit kailangan mong isipin ang mga patakaran ng lungmen. Napapanganga na lang si Ezra sa puntong ito. Nais niyang sabihin na ang mga patakaran ay walang ibig sabihin sa kanya. At siya ang batas ng lungmen mismo. Gusto niyang insultuhan si Harvey dahil sa pamimilit sa kanya ng isang badge lang na parang bata pa siya. At ang lahat ng ito ay isang masakit na biro lamang. Ngunit hindi siya maglalakas loob. Hindi niya kailangang maniwala na si Harvey ang pinuno ng lungmen law enforcement at hindi rin niya kailangang sumunod sa badge. Ngunit dapat niyang isaalang-alang ang taong nagbigay sa kanya ng badge. Mamamatay si Ezra sa isang kakilakilabot na kamatayan kung lalabanan niya ang Panginoon ng lungmen. Lumuhod. Malamig na sabi ni Harvey. Hindi ko na uulitin. Thud. Maya-maya, si Ezra, na kanina pa mataas at makapangyarihan, ay itinagilid ang ulo habang nagngangalit ang mga ngipin at naikuyom ang kamao bago dahan daw ang lumuhod sa harapan ni Harvey.
Nataranta ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay sinampal pa ang kanilang mga sarili sa mukha upang matiyak na wala silang nakita. Ang deputy head na nangingibabaw ng Longmen Law Enforcement, dalubhasa sa henerasyon, pumunta dito para suportahan si Dylan. Ngunit napilitan pa rin siyang lumuhod sa harap ng isang tagalabas. Masyado bang incompetent si Ezra? O masyadong nakakatakot isipin ang kapangyarihan ni Harvey? Ako. Kahit na ano, walang pagkakamali na nakaluhod si Ezra sa lupa. Bago pa makapag-react ang crowd, isa pang nakakagulat na nangyari. Humakbang pasulong si Harvey at marahas na sinampal si Ezra. Sampal. Ito ay para Sir-on mo ang pangalan ng Longmen. Sampal. Ito ay dahil hindi mo matukoy ang pagkakaiba ng tama at mali. Sampal. Ito ay para samantalahin mo ang mahihina. Bilang deputy head ng Longmen Law Enforcement, hindi lamang hindi mo ginagawa ang iyong trabaho ng maayos, ngunit kumikilos ka ayon sa gusto mo ng walang pagpipigil. Kung hindi ka susunod sa mga patakaran, sino sa Longmen ang gagawa nito? Ang mga matatandang ito ay namamahala sa underworld ng bansa H sa loob ng maraming taon, at nakamit ang maraming magagandang bagay. Pero para sa mga bastard na katulad mo, lahat yan nabawasan ang mga tagumpay at napunta sa wala. Paulit-ulit na sinampal ni Harvey si Ezra hanggang sa mamaga ang mukha nito na parang baboy. Si Ezra ay isang bihasang manlalaban, ngunit hindi niya maiwasang masampal. Umindayog ang kanyang katawan kung saan-saan habang tinitiis ang lahat ng sampal sa kanyang mukha. Alam ng lahat kung gaano kagalit si Ezra, at talagang gusto niyang patayin si Harvey. Sa kasamaang palad, dahil sa badge. Hindi mahalaga kung si Ezra ay nagalit o naiinis. Wala siyang choice kundi tiisin ang lahat. Hindi siya maglalakas loob na labanan si Harvey. Lahat ay nagulat, at natakot. Ang deputy head ng Longmen Law Enforcement ay binugbog na parang patay na aso. Walang maniniwala sa ganoong bagay kung hindi nila ito nakita ng personal. Sa puntong ito, kitang-kita kung sino ang may mas malakas na background at lakas. Ang mga umaalalay kay Dylan ay may malamig na pawis na umaagos sa kanilang likod. Isang bagay ang alam ng mga elite ng mga nakatataas na grupo sa lipunan, at iyon ay hindi upang pukawin ang sinumang hindi dapat, at dapat silang sumuko at gumuhit ng linya kung kinakailangan. Ang kahihiyan ay hindi mahalaga kung gaano katagal. Ang importante ay hindi sila nawala ng buhay sa proseso. Napuno na ngayon ng puot si Dylan. Patuloy na pinapahiya ni Harvey siya ng paulit-ulit. Ang gusto lang niyang gawin ay yurekan ang mga tagalabas, pero bakit ang hirap? Hindi nagtagal, lumitaw ang magulong ekspresyon sa mukha ni Dylan. Alam niya na ang kanyang guro ay hindi isang taong tahimik na makakalamon ng pagkatalo ng ganoon. Dahil napilitan si Ezra na harapin ang napakalaking kahihiyan. Tiyak na hindi siya titigil sa paghihiganti kay Harvey. Alam na alam ni Dylan ang magiging reaksyon ng kanyang guro. Kasama ang lakas ng pamilya Bowie at suporta ng ika-13 Young Master. Magagarantiya ni Ezra ang pagkamatay ni Harvey at ng kanyang pamilya sa loob lamang ng isang buwan. Huhukayin pa niya ang mga libingan ng mga ninuno ni Harvey at gagawing abo ang kanilang mga buto. Sampal. Pagkatapos ng isang huling sampal, huminto si Harvey para kumuha ng tisyo at pinunasan ang mga daliri nito. Matahimik ang mukha niya. Kontento ka na ba pagkatapos makatanggap ng 18 sampal sa mukha? Ang mga mata ni Ezra ay nagpapakita ng galit, habang ang kanyang puso ay puno ng puot. Ngunit laban sa panggigipit ni Harvey, napanganga na lang siya at tumanggo. Ako, sa mga mata ni Ezra, palaging malalaman ng matatalinong tao kung kailan sila susuko. Ang paghihiganti ay pinakamahusay na inihain ng malamig. Dahil tuluyan na siyang napahiya, ano ang masama kung hawakan ito ng kaunti? Naniniwala siyang makakapag-higantay siya sa lalong madaling panahon. Ang kailangan lang niyang gawin ay kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Harvey bago gumawa ng anumang bagay. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Bakit pakiramdam ko hindi ka pa rin nasisiyahan sa lahat ng ito? Talagang aayain mo ako kung magkakaroon ka ng pagkakataon, di ba?
Matapos sabihin ni Harvey ang kanyang isip, nagngangalit si Ezra. Ako, hindi ko gagawin. Bulalas niya pagkaraan ng ilang sandali. Sinasabi mo yan, pero sa totoo lang naiinis ka. You were planning to find my identity before coming for my whole family, right? Huhukayin mo pa ang mga ninuno ko sa libingan nila at gagawin mong abo, di ba? Napangiti si Harvey habang tinuturo ang iniisip ni Ezra. Pagkatapos, sinipa niya si Ezra sa tiyan. Magre-react na sana si Ezra sa pag-atake, pero medyo mabagal siya dahil nakaluhod siya. Bumigat ang buong katawan niya na para bang tinamaan ng sledgehammer. Ang ilang dekada na halaga ng lakas at pagsusumikap ay nawasak sa isang iglap. Nawasak ang kanyang espiritu kasama nito. Pakiramdam niya ay walang magawa, at bumagsak ang buo niyang katawan sa lupa habang siya ay nanginginig na hindi mapigilan. Kinagat ni Ezra ang kanyang mga ngipin, na nag-aapoy sa galit. Anong ginawa mo sa akin, bastard? Hindi naman marami. Tuldok. Paulit-ulit kong sinira lahat ng kakayahan mo, sabi ni Harvey. Ang mga taong tulad mo ay hindi sapat na magtrabaho sa Longmen Law Enforcement. Masyadong nakakahiya. At saka, feeling ko nagsisinungaling ka sa akin. Teritoryo mo ang Floatwell. Para sa sarili kong kaligtasan, naisip ko na sa halip ay dapat kong sirain ka. Pero binuhay kita, hindi na kailangan magpasalamat. Ito ang kailangan kong gawin, gayunpaman. Mahinahon at mapayapa ang mga salita ni Harvey. Naunawaan niya kung paano kumilos ang mga tulad ni Ezra. Dahil kinailangan ni Ezra na lumuhod at tanggapin ang lahat ng mga sampal. Kaya tiyak na maghihiganti siya sa lalong madaling panahon. Bukod dito, siya ay masyadong corrupt para maging deputy head ng Longmen Law Enforcement. Ang kanyang katayuan at kakayahan ay isang banta sa Longmen sa kabuuan. Dahil iyon ang kaso, ang pagparalisa sa kanya ay ang tanging pinakamahusay na pagpipilian. Ang Longmen Law Enforcement mula ngayon ay magiging walang problema. Wala ring dapat ipag-alala si Harvey sa hinaharap. 2 ibon na may isang bato. Kung tutusin, si Harvey ay nakatadhana na labanan si Ezra. Ano pa ang gagawin niya kung hindi niya ito masira ang kakayahan? Bastard ka! Napuno ng hindi mapigil ang galit si Ezra. Napadapa siya sa lupa, pakiramdam niya ay nanghihina at nanghihina ang kanyang katawan. Hindi man lang siya makatayo ng tuwid, lalo pat lumaban. Tumalsik ang dugo sa bibig niya habang pilit siyang tumatayo. Nakakatakot ang mukha niya. Wala kang kahihiyan. Bastard ka. Aiden, baliin ang lahat ng mga paa ni Dylan at itapon siya sa kalye. Hindi na nag-abalang tumingin si Harvey kay Ezra, na paus na sumigaw, saka kinuha ang kanyang badge. Habang nakatulala pa rin si Dylan ay pinalipad na siya ni Harvey ng isang sipa. Makalipas ang kalahating oras, sa isang lumang bahay sa gitna ng Floatwell. Mayroong modernong mukhang golf course sa paligid ng sulok mula sa manor. Hindi ito masyadong malaki, ngunit puno ito ng lahat ng uri ng kagamitan. Maamo at kaakit-akit na lalaki, si Joseph, na nakasuot ng polo shirt na iniindayog ang kanyang golf club. Nagkaroon ng malakas na katok, at isang bola ng golf ang lumipad diretso sa malapit na butas ng puno. Agad na pumalakpak ang mga mayayaman at magagandang babae sa likuran niya, kitang-kita ang paghanga sa kanilang mga titig na nagtataka. Gaya ng inaasahan sa 13 Young Master, sanay na siya sa lahat ng sports na nilalaro ng high society circles. Ito ay isang tunay na Young Master dito. Nang maglaon, nagdala ang isang katulong ng basang tuwalya para panasa ni Joseph ang kanyang mga kamay. Umupo si Joseph sa upuan pagkatapos. Ang mga kilalang tao ay nakatayo sa magkabilang gilid ng mesa, ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang 2 tao na sina Mac at Logan, na ang mga mukha ay may nakakatakot na ekspresyon. Sa isang banda, maayos pa rin sila. Sa likuran nila, parehong nakahiga sa stretcher sina Ezra at Dylan. Ang isa ay ganap na ninakawan ng kanyang lakas at pinilit na maging isang ordinaryong tao.
Ang isa lahat ng iba pang bahagi ng kanyang katawan ay nasira. Walang nakakaalam kung gaano katagal bago siya makabawi. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang emosyon ni Joseph kahit nakita na niya ang lahat. Sa halip, mahinahon siyang ngumiti at sinabing, "Magsalita ka. Anong nangyari?" Naningkit ang mga mata ni Logan. "Young Master, aksidenteng na-provoke ni Dylan si Harvey. Pagkatapos noon, tinawagan kami ni Dylan at si Deputy Head Bauer para e-back up siya. Ipinakita ni Harvey ang Longmen Law Enforcement Badge, kaya nawala ng kakayahan si Deputy Chief Bauer. Naparalisado siya. Kumunot ang noo ni Joseph. If I remember correctly, hindi ba kayo nagkausap ni Mac noon? Ano, hindi niya isinuko ang posisyon niya at binugbog niya ang mga tauhan ko dahil doon. Kailangan ba niyang kalabanin ako? Mukhang nairita si Logan habang pinupunasan ang pawis sa ulo. Young Master, hindi lang may badge ang matapang na iyon, kundi nasa ilalim ng pakpak niya si Kayden. May dalawang eksperto na sa tingin ko ay Kings of Arms din ang kasama niya. Matigas siya. Ha, matigas siya dahil lang dun. Ngumisi si Joseph. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi niya, kung hindi natin hahayaan sina Lillian at Mandy na umalis sa loob sa isang oras, gagawin niyang tunay ang kontrata, sabi ni Logan. Yung kontrata na meron ang biyenan niya. Natigilan si Joseph bago siya humagalpak ng tawa. Dahil mayroon siyang kaunting accomplishment sa Hong Kong at Las Vegas, at sa suporta ng master ng Longmen, sa palagay niya ay siya ay isang uri ng matalino. Hindi mahalaga kung ipagmalaki niya ang kanyang lakas sa ibang lugar. Ngunit gawin ito sa Floatwell. Mabuti, gagawin niyang realidad ang kontrata, di ba? Hintayin na lang natin. Tingnan natin kung may kakayahan ba talaga siyang gawin ang ganoong bagay, o kaya ko siyang gawan ng krimen. Sa likod ni Joseph, kalmadong nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng gold-rimmed na salamin at sinindihan ang kanyang tabako. Pagkatapos magbuga ng usok, sinabi niya sa isang mapang-asar na tono. Hindi na kailangang mag-ingat, Young Master. Ang mga taong ito ay walang kakayahang makitungo, sila ang mga dumi mula sa labas. Iyon lang ang mayroon dito. Hayaan mo akong hawakan ito. Sisiguraduhin kong susuko ng maayos ang bastard sa kanyang posisyon. Ipapaluhod ko siya sa harap mo at tatawagan kanyang ama, kapag ginawa ko na. Kung kaya mo, Ozzy gawin mo. Si Dylan na nakahiga ay tumingin kay Ozzy nang may paghihiganti. Kung kaya mong patumbahin ang bastard na iyon, ibibigay ko sa iyo ang aking bahagi sa minahan ng ginto. Lahat. Mabuti, ang iyong mga salita. Ngumisi si Ozzy at lumapit kay Joseph. Hayaan mo akong hawakan ang sitwasyon, Young Master. Dahil hindi tatanggapin ni Harvey ang pagbati natin, kailangan lang natin sa kanya na ipaintindi. Siya ay isang tao kung magpasya tayong ibigay sa kanya ang ating respeto. Pero wala siya kung hindi natin gagawin. Napasulyap si Ozzy kay Ezra na nakahandusay sa lupa na walang malay habang nakangiti. Isang bakas ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tama, tumayo si Joseph at tinapik si Ozzy sa balikat. Ipaubaya ko na lang sayo. Ayoko nang marinig pa ang parehong pangalan bukas. Kinabukasan, madaling araw sa Floatwell Police Station. May nagpadala ng sulat. Ang tala ay nagsasaad na dahil sa tulong ni Kayden, maliban sa katotohanan na sina Lillian at Mandy ay nasa likod ng mga rehas, hindi sila minamaltrato. Sabi nga, dahil pamilya pa rin silang dalawa, nagpasya si Harvey na puntahan sila. Pinirmahan ni Harvey ang ilang papeles sa sala ng police station. Dahil sa mga koneksyon ni Kayden, hindi nahihirapan sa pulisya si Harvey. Pagkaalis ng pulis, dalawang babaeng nakakulong ang ipinadala sa guest room. Si Mandy, na nasa likuran ay mukhang talagang miserable. Medyo malayo ang aura niya kaysa dati. Tumakbo si Lillian sa harap na may mapang-asar na tingin. Sinabi ko na sa iyo. Bulalas niya nang may kasiyahang pumasok sa silid. Kahit nagkagulo kami ang ika-13 Young Master dahil sa kanyang mga kasalanan. Sabihin mo sa kanya na gagawin ko ang ipinangako ko. Hahayaan ko siyang pakasalan niya ang prinsesa ko. Ang minahan ng ginto. Bago pa matapos magsalita si Lillian ay tumingin siya kay Harvey at agad na natigilan.
Una niyang inakala na si Joseph ang dumalaw sa kanila ni Mandy. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Harvey. Natigilan din si Mandy, he felt guilty and awkward nang makita niya si Harvey. Walang pakialam si Harvey kay Lillian. Hindi niya pinansin, tumayo siya at lumapit kay Mandy. Mahirap siguro ang kalagayan mo dito, Mandy. Bago pa makasagot si Mandy ay sumugod na si Lillian at hinampas ang kamay sa stainless steel table. Siyempre, malamig niyang bulalas. May sasabihin ako sa'yo. Kung hindi dahil sa desperado kang kumapit kay Mandy at nakagalit sa 13 young master. Magkakabisa na ang kontrata. Ako ang magiging may-ari ng pinakamalaking minahan ng ginto sa Floatwell. Sa halip, ako ay natigil dito bilang isang mapahamak na bilanggo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Layuan mo si Mandy ngayon din. Kung ayaw mo, aayusin ko ang score sa iyo sooner or later. Malamig na pinandilatan ni Harvey si Lillian. Si Lillian, na napakataas at malakas na kumilos sa kabila ng kanyang masamang kalagayan, ay agad na pinigilan ang sarili sa pagsasalita. Isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugod. Anong meron sa titig na iyon? Bulalas niya pagkaraan ng ilang saglit, nanambalik ang kanyang talino na kasing bilis ng pagkawala niya sa kanila. Ilabas mo kami dito kung kaya mo talaga. Nagpunta ka ba dito para lang bisitahin kami? Anong silbi niyan? Tama ang ginawa kong hiwalayan ka ni Mandy. Napatingin si Harvey kay Lillian na nakakunot ang noo. For Mandy's sake, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Pero kung daldal ka pa ng daldal, wala akong pakialam na sampulin ka sa mukha. Hindi mo pa rin ba naintindihan kung bakit ka napadpad dito in the first place? Ang katakawan mo ang nagdala sa'yo dito. Kung hindi mo tinanggap ang lahat ng mamahaling regalong iyon, kung hindi ka nagiging matako para tanggapin ang isang business proposal para sa isang minahan ng ginto, magiging maayos ka. Hindi ka matatapos dito. Nang inig si Lillian matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Makalipas ang ilang segundo ay galit siyang umatake. How dare you, Harvey? Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Kabanata 3170. May sasabihin ako sa iyo. Wala akong pakialam kung medyo may kakayahan ka ngayon. Sa paningin ko, hindi ka karapat dapat magkaroon ng tulad ni Mandy. Ilabas mo kami dito kung kaya mo. Bakit ka ba mag-abala sa pagpunta dito? Gusto mo ba ng entertainment award or something? Wala kang karapatang kumapit kay Mandy ang isang taga-bundok na katulad mo. Ikakasal na si Mandy sa 13 young master. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, iiwan mo ito sa lalong madaling panahon. Hindi bagay sa iyo dito. Balak pa rin ni Lillian na pilitin si Mandy na magpakasal sa isang mayamang pamilya para mabuhay siya ng pinakamarangyang buhay magpakailanman. Sa kanyang mga mata ay hindi na siya karapat-dapat na maging mayaman lang. Higit pa ang nararapat sa kanya. Nananaginip ka ba kaninang madaling araw? Ngumisi si Harvey. Nagkikimkam ka pa rin ba ng iyong mga pantasya tungkol sa pagiging mahal mong manugang si Joseph? Karapat-dapat ka ba? Sigaw ni Lillian, shut up. Umalis ka na dito. Tigilan mo na ang pagsira sa mga plano ko. Bulalas ni Lillian, bakas sa mukha niya ang inis. Huwag mo akong pilitin. Sampal. Sinampal ni Harvey si Lillian sa mukha, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Napasigaw si Lillian sa sakit bago napaatres at tinakpan ang mukha. Ikaw, bastard ka, galit na sigaw niya. How dare you? How dare you hit me? Ako ang iyong ina, papatayin kita. Tama na, I'm asking you this once, malamig na sabi ni Harvey. May reserba ka ba para sa mga kontrata? Kung meron ka, ibigay mo sa akin. Gagawin kong realidad ang kontrata mo. Ilalabas kita dito sa loob ng 3 araw. Nakalimutan na ni Lillian ang tungkol sa sampal pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey. Matapos sukatin si Harvey ng may pang-aalipusta, malamig siyang sumimangot. Maaari mong gawing realidad ang isang kontrata. Totoo ba yun? At paano mo kami pinaplanong palabasin sa loob ng 3 araw? Halika, sabihin mo sa amin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat kung gagawin mo.
Sino ang nakakaalam kung pinadala ka talaga ni Joseph dito para idiin kami? Maingat si Lillian, na para bang nandoon si Harvey para gumawa ng mas malaking butas para sa kanya. Hindi mahalaga kung hindi ka naniniwala sa akin. Kung gusto mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa likod ng mga rehas, pagkatapos ay maging karangalan ko, sabi ni Harvey nang walang pag-aalinlangan. Minsan lang ako pupunta dito. Hindi ko naiisipin na tulungan ka pagkatapos nito. Manatili ka rito magpakailanman kung iyon ang gusto mo. Para kay Mandy, may paraan ako para iligtas siya. Ano? Tinatakot mo ba ako? Itinaas ni Lillian ang kanyang ulo na may matigas na tingin. Siya ay lubos na nakahanda upang labanan si Harvey. Ako ang kanyang ina. May karapatan akong pigilan siya. Kaya ko pang sumigaw at sabihin sa lahat na inatake mo ako. Hindi ka rin makakaalis dito. Sinadya ni Lillian na palakasin at malinaw ang boses para marinig siya ng lahat sa labas. Nakakahiya na inayos na ni Kayden ang lahat. Walang makapasok sa loob. Pwede bang huminahon ka, inay? Pakinggan natin kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi na kaya ni Mandy. Kahit na alam niyang palaging mag-aaway sina Lillian at Harvey sa sandaling magtama ang mga mata nila sa isa't isa, hindi niya akalain na mananatiling matigas ang kanyang ina kahit na makulong. Sa kasamaang palad, hindi na ito ni MJ. Hindi na si Harvey ang nabubuhay na manugang na dati niyang kasama.